si Marvin wala pa, no? Una, si Marvin, bakit hindi ka na nag-asawa after ng love team? 25 pa lang naman ako. Oh my God, ang bata pa. Hindi, Oh my God ka. Bakit ilang taon ba tingin mo sa akin? 24. Hindi, bakit nga Marvin? After nung parang, sabi niya kasi parang na broken hearted ka daw nung kayo ni Jolens. Isa bang factor yun kaya hindi ka na nag-asawa? Opo. Huwag kang umating ka na. Opo. Talaga nga yun. Hindi naman. I'm just really very busy right now. Pero hindi lang ganun mga tulad ng pagpapakasal na ginagawa ng mga ka-batchmates ko. I'm very happy with my life right now with my kids. So, dun sa pagpapakasal at pag-aasawa, wala pa talaga. At saka tinanong din kita dati dyan, di ba? Pero tinanong ko si Marvin na bago ako ikasal nun, sabi ko, ikaw kailan ka mag-aasawa? Sabi niya, happy daw siya sa anak niya ngayon, tsaka sa business. I'd love to get married soon, but hindi naman yan parang sinasabay sa panahon. Hindi yan naman, hindi porket lahat na sinag-aasawa ay kailangan natin gawin. Pero gaano katagal ka naka-get over after you... Hindi naman totoo yan. Bakit hindi mo sumasagot? Hindi kasi totoo yan. Ikaw lang Kaya hindi ka nag-asawa dito? dahil na-hurt ka sa akin. Alam na alam ko yan. Bakit parang inuunahan mo yung... Kasi ako yun eh. Ba't naman ngayon ganyan ka na, oh? Parang binabuli mo pa ako. Hindi totoo yan. Mark, ganito ba to pag kayong dalawa? Hindi totoo yan. Wala, sinagot mo. Hindi, ay sagot mo naman. Totoo. Gano'ng katagal? Hindi nga gano'ng katagal. Gano'ng katagal? Kasi parang for the longest time mo, di ba, wala kang relationship. Ang tagal, no? Wala 90s. Hindi pa na nasundan. 20 years. Nintay ko lang si Jolina. Matagal. Well, naging magkaibigan naman kami ni Jolina eh. Kung yung tanong mo after me and Jolina, naging magkaibigan kami. Hindi man siya naging kami as a couple, o naging mag-boyfriend and girlfriend, o nagpakasal, o kung ano man yung iniisip niyong pantasya sa mga utak niyo. Ang importante na nangyari sa aming dalawa, we became really good friends. So continuous yung friendship kahit na nagkahiwalay kayo ng... Meron yan magtatampo sa akin, yung kakausapin, tapos pero dahil nga magkaibigan kami, nalalagpasan namin yung mga ganyan. Si Jolens naman, since balik-tambalan nga kayo ni Marvin, at alam naman ng lahat na may kilig talaga, nagpaalam ka ba kay Mark na magbabalik-tambalan kayo? Or hiningi mo ba yung go signal niya? Kasi si Mark, ano rin yan eh, Jolina Marvin fan din yan eh. Nung first taping nga namin, nung sumama sila, nung anak ko, nung nakita niya kami na magkasama ni Marvin, pumasok kasi si Marvin sa dressing room namin, pinicturean niya kami. Siya ang unang-unang may picture namin dalawa na magkasama ulit after a long time. Pagpunta ko sa dressing room na mag-ahay ako, doon si Pele at si Mark. Sabi niya, picture ko naman kayong dalawa. Sabi ko, teka lang, paano ba ang ngiti pag pinipicture ng asawa? Sabi ko, paano ba to? Secured. Oo. Secured Yun ang si okay kay Mark. Mark. At saka masaya siya nung kinetok sa kanya na si Marvin yung mga kasama ko. Masaya siya. Natutuwa siya talaga sa mangyayari to. So feeling mo hindi magsiselo si Mark kung halimbawa meron kayong mga sweet moments ni Marvin, may i-require na may kissing scene? Tingin ko hindi. Kasi napag-usapan na namin yun. Tsaka, andyan siya ngayon, no? At tsaka, alam naman niya na kailangan din yun sa storya. Ganon. Matanong ko lang, sabi mo parang nung kinasal ka, tinanong mo si Marvin, na-invite ba siya nung kasal? Oo, na-invite siya, pero hindi nagpunta. Ayan Ang tagal kong dinamdam yun. Ayan yung pinagtampuhan namin. Bakit nga hindi ka pumunta? Siya pa naman yung unang-una ko binigyan ng save the date. Diba? O baka nga hindi pa siya naka-get over that. Ay, tubig. Bakit nga Marvin? Ba't mo inisnab? First of all, I was in Cebu working. Nag-open ako ng Sumo Samnon. Yeah, I was really in Cebu. Second, secondary lang tong rason ko na to. Pero first talaga may trabaho ko sa Cebu. Secondary na parang
parang alam ko naman na may ibang tao doon. There'd be other people like press, friends in the industry. Parang I wanted to give that moment to Mark and Jolina. Awkward, not for myself kasi doon nang tinatanong ako nakamove on naman ako. Hindi man ganun kalalim ang galit ko. Nakamove on ako ng todo-todo. For that day, I wanted to be for them. Right. Ayoko may mapapatingin sa akin kung mag-I do. Ayoko mapapatingin sa akin kung magkikiss. Yung alam mo ganun, baka it's in a way merong taong mag-joke o maganyan. I don't want it to be like that for them. So, gusto ko maging sacred at maging masaya para sa kailang dalawa. Kahit nandun lang ako sa Cebu, sa kwarto, gumaganyan sa ulo. You don't want to steal the thunder, ika. Yun, so hinayaan ko na lang. So, pag ikaw ikakasal, for sure invite mo si Jolens? Hindi. Hindi rin. Kaya pala. Hindi, of course. Tulad nga ng kaibigan, gusto mo yung kaibigan mo nandun yan, di ba? So, I really hope Jolina would come if ever that day would happen. Last question ko kay Direk. Direk, since nahawakan mo naman sila dati, sa mga youngsters ngayon, sa tingin mo, mayroong makakakopy dun sa chemistry nila? Aside from Katrina and Daniel, of course, ngayon, na sikat na. Yung para tong dalawang to, para tong sinasaksak sa kuryente. Meron silang sa loob nila yung gano'n, yung hindi, gustong-gusto nilang ginagawa nila. Napagkwentuhan din namin to ni Marvin na si Jolina, yung gustong-gusto talagang maging artista. Yung hindi ito pinilit, hindi ito dahil natamasa niya yung katanyagan, yung aarte na. Siya talaga yon, nasa kanya yung talent ng pagkanta, pag-arte, pagsayaw, at saka yung sobrang, ano ba tawag doon? Yung ang linis ng yung ang sarap mong iuwi sa bahay tapos i-display, yung parang ganon. Meron siyang ganong klase para sa akin na ako gusto kong pinapanood. Ganon din si Marvin, lalo na si Marvin. Laging linya nito sa akin, pasikatin mo ako. Laging ganon. Tapos kapag maganda at pinupuri ko siya sa pelikula, sasabihin niya, yehey, sisikat na ako. Hindi ko alam kung merong ganon klaseng mga kabataan pa ngayon kasi hindi ako nakakapag-direct ng mga bagets ngayon di ba? Ibig sabihin matatanda kayo. Pero yung kanilang dalawa, napaka-genuine kasi nung kung bakit sila artista. Hindi sila basta't produkto ng machinery ng ABS. Nung pinagsama sila, nag-click, boom, sa katinulungan. Ibig sabihin, hindi sila yung, tara gawin natin tong love team. Sila nung napagsama, nakita kaagad na may chemistry, nakita kaagad na mahuhusay. Ang cute-cute nila. Ako nung kinikilig pa rin ako nung nakita ko yung mga luma nilang ginawa dati Ewan ko kung meron pa rin ganun ngayon. Hindi ko lang alam, hindi ako nagja-judge. Hindi ko lang alam kasi hindi ko sila nakakatrabaho. Okay, thank you, Direk. Ay, Marvin, follow up sa sinabi ni Direk. Seryoso yun? Yung sabi, pasikatin ka pa? Hindi ka pa kontento sa kasikatan mo? Gusto ko yung sikat na sikat. Hindi, Like? ano lang namin, kasi alam ko naman hindi naman ako magawa ng maraming projects. Goal ko lang, pang joke lang namin dalawa yun. Kala ko gusto mo parang John Lloyd Cruz. Yung para akong, lagi yung dating ko kay Direk Wen kasi nag-audition ako. Yung parang bagong, first kong pelikula, first kong TV show, laging ganun yung dating ko. Ma-correct ko lang kasi 1990 ako nung dumating dito sa ABS di ba? Hanggang dito nga nagsulat, nakapag-direct. So nasaksihan ko mula dun sa pagpalit ng pangalan ni Marvin Agustin mula sa Margin J. Cuyugan. Tama, di ba? Bago may John Lloyd, bago may Piolo, bago may Marvin Agustin na tayong tinitilian, pinupuno ang sinihan, at pataas na rating na TV show. Ayan, Marvin, pakainin mo si Direk sa resto mo. Nang libre, ha? Thank you. Hindi discount lang. Thank you, Janice. Okay, before I give the mic to Kuya Mario Bautista, Direk, may question po ako sa inyo, Direk. Siguro Jolina and Marvin can answer. Siguro yung mga ka-age namin, yung mga ka-age natin, nakaka-relate dun sa magandang pinagsamahan ni Marvin and Jolina in the past. Paano yung new ones, yung mga new generation ngayon? May conscious effort ba na ipakilala, i-reintroduce sila? Paano
dinagdagan ng flavor yung ganun, direct? Yun ata ang unang-unang ginawa ng management, no? Ipalabas yung mga dati nilang pelikula. Nasimula na nga last week yung Loves Kita, Okay Ka Lang. Okay. May mga ganun pa tayo. Tsaka kaya may mga ganito para mapaalam sa kanila na bago pa nga yung mga tinitilian, sinisigawan nila at hinahangaan, eto sila at nagbabalik para mas bigyan sila ng kakaiba at mas magugustuhan nila. Kumbaga nag-level up na yung Marvin Jolie na dati na kilig-kilig, pakit-pakyut. Ngayon, grabing dramahan. Ang mga problema nila sa ginagawa nila ay bilang mag-asawa, bilang mga magulang. Para more matured. Jolie na Marvin, kayo ba may pressure? Naramdaman ba kayo ng pressure or kinakabahan ba kayo on how the new generation or the young audience will accept your pagbabalik tambalan? Katulad nung sinabi ko kahapon sa The Buzz, nung yung mga nag-thank you ako sa maraming mga bagay. Tapos yung huli-huli kong sinabi doon na parang nagpakilala ako ulit para doon sa mga bagong kapamilya na ngayon lang ako mapapanood at makikita. At lalo na yung sabi ko nga rin doon yung sa mga bata na hindi ako kinalakihan, nagpakilala ako sa kanila ulit. Kasi syempre, iba na rin yung generation ngayon at saka lalo na sa social media, ibang-iba na talaga kung paano sila mag-isip eh. So ngayon, kung mapapanood nila kami, siguro makikita pa rin nila yung dating may mga kilig, may ganyan. Pero syempre, tumanda na rin kami, Marvin. At yung mga kasabayan namin, nung mga panahon ng bata pa kami, I'm sure may mga pamilya na rin ngayon. So, nag-mature na rin sila. Ay, baka nga sila pa nagkukwento rin sa mga anak nila di ba? Kung paano kami dati. Pero gusto pa rin namin, ma-reach pa rin yung mga bata ngayon. So, maganda, pakiligin pa rin sila kahit paano. Papakilala rin ako. Mga sakali. Yes. Ako po si Marvin Agustin. At ang payo ko sa mga bata ay respect sa matatanda. Panoorin kami. Now with a great project like this, with a great story, with great direction of Wenda Ramas, I don't think mahihirapan ang ABS-CBN para, it's not just us in this project, it's the story, Yung kabuuan. characters, the way it will be executed. Ramdam na ramdam namin kung paano nila pinaghihirapan at binubuo bawat eksena. Kaya nga sinasabi ko, iba yung mapasama sa isang teleserye, pero iba yung pakiramdam na mapasama sa ganitong klaseng teleserye. Napakaganda. Okay. Thank you, Marv. Kuya Mario Bautista. Hi, Direk. Nabanggit mo kanina si Desiree kasama dyan, di ba? Yes, opo. Desiree Distresa ba to o Desiree Del Valle? Del Valle. So, Kasi sabi ni, sino yung unang sinabi mo? Nung kapanahonan mo. Ako, hanggang kay Desiree Del Valle lang ako. Okay. So, sino pa? Bukod sa kanila. Sino yung mga bata to begin with? Si Red Bustamante, siya si Liza. Siya yung Maria doon sa Maria Leonora Teresa. Tapos si Ashley Sarmiento, si Flor, siya naman yung young Jezebel nung Ann Curtis. Techi Agbayani, Elizabeth Oropesa, Juan Rodrigo, Edward Mendez, Carlo Aquino, Desiree Del Valle, Joey Paras, sino pa ba? Si Atak. Si Atak bilang isang taga roon, taga Abra. Oo, yun yung niya. So, hirap yung Ilonggo na mag-Ilocano. Sino pa? Kompleto na? DJ. Si? DJ. Sino? Si Limuel Palayo. Nabingi. Mario, suntukan tayo sa labas. Wala si DJ Durano dito. Ikaw naman. Moron lang yun. Pero mamaya magkikita ka. Oo naman, Diyos ko. Oo. Kung gusto ko siya makita, tingnan ko yung picture namin dati. Throwback din yun. Welcome back. Bakit sinasabing, dun sa press con, ba't sinasabi nyo at saka yung mga kasama niya na si Marvin mas magaling ngayon, napakagaling mag-adlib, siya daw ang dapat bantayan dun sa movie. So, do you think he has really improved a lot? Oo, alam mo, napansin ko rin yun eh. At sinasabi ko naman sa kanya,
At sinasabihan ko yung apat, sabi ko, nung kapag hindi ito nakaharap, uy, mag-ayos kayo, sabi ko. Si Marvin, sabi ko, mukhang gago. Sabi ko, ang husay. Kasi, syempre, engage mo dyan pag tumatawa yung mga tao habang nag-shooting eh. So, napapatawa niya ng sobra. Tapos ako mismo napapatawa niya rin. Tapos dapat sila pala nila, sila Luis Gonzalo, nila Billy. Eh dahil bilang mga confident din na mga artista at mga komedyante, okay lang sa kanila. So, anong favorite mong Marvin Jolens movie? Yung na Loves napanood mo? Kita, okay ka lang. Siguro 2 beses kong pinanood yun, tsaka isa sa TV. Ako, yung Flames pa rin. Yung una. Gusto ko yun. Ibang dating. Actually, after nung mapanood ko nga sila dun sa Flames, iba talaga yung dating nila eh. Very endearing yung kanilang tambalan. So, I think hindi pa ako director talaga nun eh. Oo, kasi yung ka-twin bill nun, Chris Adalia, yung Claudine Rico. yes. Tapos doon sa Tama. namin ginawa ang Mula sa Puso. But So you, kita niyo, matanda sila sa akin. ganon. But you never got to direct them together na silang dalawa. Oo, Separately. hindi. Oo. Ngayon pa lang mangyayari. Si Marvin, una pa lang, si Jolina ang talagang kung may babalik pa lang. Yung kung may babalik, yung portion ni Taysel Taysel Tomas. Oo. Artista ko na siya doon. Si Direk Wen ang unang nagpaiyak sa akin sa TV. Oo. Si Marvin naman, ako nagturo paano siya umiyak sa Calvento Files. Bilang EP ako noon, director si Derek Loren. Ay, correct. Oo, tapos silang dalawa ni Wawi, yung ang kwento nun, yung dalawang bata na inilaglag sa barko. Oo. Yung kinain ng pati, Yes. pero nabuhay. Diba? Yun yun. Oo, kinain ng pati, pero nabuhay. Tapos nakita ko si Marvin, ang eksena yung ginugulpi na sila ni Manjo Del Mundo. Ang ano ko, memorya ko. Nugulpi-gulpi. Kita ko, nung nagpe-prepare na, anong ginagawa mo? Sabi kong gano'n. Bilang EP nung show, anong ginagawa mo? Ha? Tumutulo ang luha niya na, ano yung ginagawa mo? Ha? Umiiyak. Hindi ganyan. Kasi dinudukot niya yung lalamunan niya para masuka, para tumulo yung luha. So pala yun, akala ko direct sa gimmick niya lang ginagawa yun eh. Hindi. Yun na pala yun. Oo, habang si Gitonji naman may ganyan din, humihikab. Tapos luluha. So, kasi mga pagpapaiyak na may tinuturo sa inyo naman. Hindi naman ganyan yan. At saka nag-level up yan. Dati dinudukot ko. Tapos natutunan ko yung ipasok yung dila ko sa lalamunan ko. Ayun. So, doon Method acting yata yun. Ha? Method acting. doon ko sila sinimula ni Wawi ng hawak ko sila, kung ano yung natutunan ko naman sa theater, kung paano umano ng character. Doon ko sila tinuruan at naging madulas sa kanila yung mga sumunod na paano sila iiyak. Kay Jolens naman, so how are you after getting married, having a child? How is married life? Okay naman po. Sobrang sarap ng feeling. Parang kumpleto talaga pag may anak na pala. Ganun pala ang isang pamilya. Pag may anak na, dun ka talaga, alam mong partners kayo talaga nung asawa mo. At sobrang blessed kami ng isang cute talaga na baby na araw-araw talagang pag nakita ko siya parang talagang ang saya-saya ng kalooban ko kahit ano pag ginagawa, kahit nasa bahay lang ako. Ganun po. At saka talagang tutok po kami sa kanya. Ngayon ka palang mag-soap uli after the baby, di ba? Opo. Kasi Sunday All Stars na kita nakikita. Yes, opo. Ngayon lang ulit ako talaga mag-full time na sa soap po. And does that mean babalikan na rin sa ASAP? Iwanan mo na yung Wala kabila? pa naman Kasi, kung pinag-usapan. pero totally, alis ka na dun sa kabila. Yes, opo. Oo. Kakasign ko lang po ng kontrata sa AD. Exclusive yan, Jolens. Yes. Ilang years yung contract mo? 2 years po. Okay. Oh, good luck sa inyong dalawa. Thank you At po. sana mag-leak ng gusto. At mamaya, titingnan ko kung magaling talaga si Marvin. Ayan na, lagot. Thank you, Kuya Mario. Kasi sineset Thank you yung po. expectations. Hindi pa ako magaling. Pero Jolens, other